inilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in-exempt na ang requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. I would like to clarify that covers only the AFP, PNP active personnel. Ulitin po natin, parang hindi po yata rin nyo naiintindihan eh. Ulitin po natin para maintindihan po ng lahat ng everybody. Merong inilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in-exempt na ang... Oh, di ba? Meron daw memorandum na inilabas si Marbil na exempted sa drug test at psychological test ang mga sino requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. Active! Pinangatawanan na po ni Marvil na nagdadagdag lang sila ng oras, pero bago po natin ituloy ang ating napakagandang video na ito, ito muna ang ating intro. Reaction TVPH, nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction. Mantakin ninyo, ito pong si Marvil, hindi sila mga adik. Nagpapadagdag lang po sila ng oras. So, meron pong bagong nilabas na memorandum ang Chief PNP na kung saan hetong araw po ang mga member ng PNP and AFP na active, I would like to clarify, sabi niya, ito pakinggan nyo para maintindihan po nating lahat. Ito po. Nilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in-exempt na ang requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. I would like to clarify that covers only the AFP, PNP active personnel. So, congratulations, Philippines! Ito daw pong Chief PNP na si Marbil na una nang nagpahayag na ito po yung una niyang pahayag na ngayon po may bago na naman siyang memorandum na yun daw mga active personnel ng police at PNP ay exempted po sila sa drug test, psychological test, sa psychiatric test. Kinlarify po ng officer na ito na si Madam ay yun lamang active. So yung mga active po, kahit batak ng batak yan, kahit durog ng durog yan, dahil alam nila, exempted na sila sa drug test, talagang happy lang, enjoy lang Marbil. Hindi sila mga adik, sila ay nagpapadagdag lang ng oras. O pakinggan po natin yung unang statement po ni Marbil. Ang dakilang chipo police. Ito po, pakinggan po natin mga ka-reaction. Ito po. Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Diba? So, double whammy pa po ang ginawa ni Marbil. Ngayon, ang ganda po ng bagong balita sa mga active personnel. Wala silang problema. Wala silang drug test. O yung pong kapapasok lang sa ating video, pakinggan po natin ito uulitin natin para maliwanag, clear at maliwanag. Itong si Marbil,
in-exempt na po niya ang mga personnel ng AFP, PNP na hindi na po sila kailangang mag-drug test. Ayon po kay Marbil, hindi raw sila mga adik. Sila daw po ay nagpapadagdag lang ng oras. Kaya pala nung isang araw, Pasko yata yun o bagong taon, merong isang pulis na nagwala at nakabaril pa yata na sibilyan sa bus. Mga ka-reaction, ano po ang reaction ninyo dito sa bagong memorandum na nilabas po ni Marvil na kung saan ang mga pulis at AFP ay exempted po sila sa drug test. Dahil hindi raw po sila mga ulitin po natin sabay-sabay, hindi sila mga adik. Sila po ay sabay-sabay po tayo. Sila po ay nagpapadagdag lang ng ng oras. Di ba? Happy po ang mga pulis at mga AFP na mayroong problema sa durog. Ngayon, naka-duty ang isang pulis, lango, bangag, hindi mo siya pwedeng i-drug test. Dahil sa memorandum na nilabas ni Marvil, pinoprotektahan po niya muna ang mga pulis. Diyan sa kapulisan at sa kasundaluhan ng AFP, pinoprotektahan po niya yung mga gumagamit, tama po ba? Para hindi po ma-drug test. Mali. Sorry. Pakitanggal po sa record yung pinoprotektahan yung mga gumagamit para ma-drug test in aid of the legislation. Hindi daw po ganon. Kasi nga daw po, yung pong mga police at mga AFP, kapag sila ay active na sa kanilang trabaho, pag active na sila, ay 100% hanes po lahat yan. Hindi po gumagamit at hindi po dumudurog. Ang galing po ni Marbil. Si Marbil po ay isang henyo. Naglabas po siya ng memorandum na exempted na po ang mga active men and women in uniform sa drug test dahil hindi po sila mga adik. Nagpapadagdag lang daw po sila ng sabay-sabay po nating sabihin, ng oras. Ang galing po ng ating Chief PNP. Ang dami po niya dapat gawin. Ang dami niya dapat memorandum na gawin. Ang ginawa pa niya, yung exempted po, yung mga men and women in uniform sa drug test. Ang galing-galing po ni Marbil. Ang galing-galing po ni Marbil. At eto pa po mga ka-reaction. Mantakin po ninyo mga ka-reaction. Eto pa ang napakagandang usapin dito mga ka-reaction. So ngayon, alam na po ng mga men and women in uniform na sila ay hindi na madadrug test. Hayayay! Marbil, napakatalino mo Marbil, Imbes na ang ginawa ni Marbil, mga ka-reaction, ay magkaroon ng unannounced o random drug test sa mga kasundaluhan at kapulisan, na random drug test every now and then. Every day magkakaroon ng random drug test para malinis ang hanay ng kapulisan at kasundaluhan sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot, ay baligtad po ang ginawa ni Marbil. Ang ginawa po ni Marbil ay talagang wala ng drug test. Exempted po si Marbil.
Exempted din si Browner eh. Active duty sila, di ba? Sino kaya nag-utos sa kanila? Si Gibo Chodoro kaya? Alam ko na kung sino. Oh, di ba? Baka si Bangag. Sabi siguro ni Bangag, oy Marbil, halika rito. Saka ni Palaka, halika rito Marbil. Marbil, halika rito. Lahat ng katsokaran ko dyan sa pulis, lahat ng katsokaran ko sa AFP, exempted mo sila sa drug test, ha? Exempted sila. Yung mga active, yung i-drug test mo lang, yung mga papasok pa lang sa kapulisan. Kapag negative sila, wag mo silang tanggapin. Dapat positive. Para hulihin natin pagpasok nila. Ganun. Ang galing po ng ginawa ni Marbil. Sa bagay, meron na siyang unang announcement. Napakagandang pakinggan. Pakinggan po natin ulit, ha. Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Yun. Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Oo. Ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka. Gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Diba? So, naiintindihan po niya yung mga gumagamit ng drugs. Hindi sila mga adik. Marbil, napakaganda ng ginawa mong memorandum. Kung utos man ito ni Bangag at ni Palaka ay naiintindihan namin. Ngayon, kapag marami ng kapulisan natin ang nagawawala at nag-aarumentado kung saan-saan at hindi na natutulog at para mga zombie ang ating mga kapulisan, congratulations, Ma'am Marbil. Alam mo, nakakahuli sila ng mga illegal na gamot katulad ng shabuk, tsaka yung kuka, tsaka yung Mary Jane. Sisimple yan, ha, di ba? Cocaine yan, eh. Di ba? Gaganyan lang yan. Oh, tapos. Wala naman drug test, eh, di ba? Oh, hahanapin yung ebidensya. Ito po yung ebidensya. O, nakasinghot na yan, eh. Di ba, mga ka-reaction? Kaya napakaganda po. Congratulations lahat po ng mga kapulisan, kasundaluan. Congratulations po sa inyo. Safe po kayo sa drug test. Safe po kayo sa drug test, pero hindi kayo safe sa drugs. Siyempre, wala nang problema. Tol, halika rito, halika rito. Meron ba tayong dyan, yung quality? Yung alam mo na. Good items. Meron ba tayong good items dyan? Halika rito, batakin na natin yan. Wala naman drug test. Ngayon na. Ngayon, doon tayo sa likod. Ano mo na, pat session na natin yan. My goodness, Marbil. Ang dami mo dapat ginawang mabuti na memorandum. Ang ginawa mo pa ay yung exempt mo yung mga kapulisan at kasundaluan dyan sa drug test. Ang galing no? Gumagaling po ang ating mga chipopilis. Si Browner naman, sila daw ay mag-background check sa mga kandidato. Ano yan, martial law? Di ba mga ka-reaction? Kaya dito mga ka-reaction, mag-ingat po tayo, ha? Mag-ingat po tayo. Wala nang drug test yung mga kapulisan. Nung may drug test nga, napakahirap eh. Di ba? Ngayong may drug test pa, ay wala nang drug test. Happy New Year sa inyo lahat. Ito naman po si Saldico. Gusto raw po niya maging santo. Saldico, gusto mo maging santo? Pakinggan po natin si Saldico. Na nag-aral sa Bicol o sa Manila na gusto ko something more. So sabi niya, sige, wait ka muna ng 2 years. Pasok ka muna sa labas. Then pag ready na yung seminaryo sa China, kasi mag-o-open sa China, pwede ka nang pumunta sa China kasi yun yung preferred place ko na kung magpapare, gusto ko doon ako mag-serve. Kasi, naman si San Lorenzo Ruiz, naging santo. Gusto ko rin maging santo. Okay sa inyo mamatay. Okay, kasi, ganun eh.
Saldi ko, mga ka-reaction, gusto po niyang maging santo. Hindi ako makapaniwala doon. Sabi niya, pasok ka muna sa labas. Pasok ka sa labas. Ito pa pagkagaling niya. Saldi ko, gusto po niya maging santo. Galing. Yung pare na nag-aral sa Bicol or sa Manila na gusto ko something more So sabi niya, sige, wait ka muna ng 2 years. Pasok ka muna sa labas. Wait ka muna ng 2 years tapos pasok ka dun sa labas. Ang galing ni Saldi ko, gusto niya maging santo. By the way, gusto po niya maging santo. Then pag ready na yung seminaryo sa China, kasi mag-o-open sa China, pwede ka nang pumunta sa China kasi yun yung preferred place ko na kung magpapare, gusto ko doon ako mag-serve. Kasi, naman si San Lorenzo Ruiz, naging santo. Gusto ko rin maging santo. Okay sa inyo mamatay. Okay, kasi, ganun eh. You're Ha, galing no? Si Santo ko. Ang galing po ni Saldi ko. May pangarap pala siyang maging pari. Sa bagay, pagiging pari, marami rin pera dyan eh. Marami yung abuloy, marami yan. Halimbawa, meron kang kura paroko ka sa isang parokya. 50 yung mga baryo. 50 yung mga baryo. Sa lahat ng baryos na yan, nagmimisa ka isang beses isang linggo. So kung 50 yan, araw-araw ang misa mo, 8 baryo yan. Lunes, 8. O Merkules, 8. Martes, 8. O hanggang sa maubos yung 50 baryo. So pag naubos na yung 50 baryo na yun, kada baryo, kikita ka na lang ng mga 10,000 sa isang linggo. So kada baryo, 50 times kada baryo, 1,000, di ba? Isang linggo, 1,000. O meron ka 50,000 kada linggo, 200,000 pa rin yan kada buwan. Kung paano, sa isang baryo pa lang, kumita ka na ng 10,000, yung abuloy, 10,000. Magkano yan sa isang buwan? Ay sa isang linggo, kalahating milyon, di ba? 2 milyon pa rin yan buwan-buwan. Galing ni Saldi ko. Alam po niya kung nasaan yung mga pera. Di ba? Kaya lang, mas magaling siya ngayon. Ayan, nasa siya, sa Congress, siya yung may hawak ng pera. Siya yung may hawak, di ba? Tapos si Tamba, di ba? Wala, tapos. Di ba? Wala. Congratulations, Philippines, di ba? Lahat po ng mga kalsada natin, baku-bako, eskwelahan, walang bagong school rooms, ganun yan. Tapos, ayuda. Walang nagtatrabaho, ayuda ng ayuda. Anong mangyayari? Inflation yan. Wala naman nagpuproduce, puro ayuda. Dumarami ang pera sa sirkulasyon. Wala naman nagtatrabaho. Anong mangyayari? Inflation. Galing po, ang galing ng kanilang Economics 101. Economics 101 ang tawag doon. Nagkakalat ka ng pera, walang production. Pera lang, kinakalat mo yung pera, bilyon-bilyon, kinakalat mo, nilalagay mo sa sirkulasyon. Wala namang production na nangyayari. Ano mangyayari yun? Inflation. Malaki supply ng pera, wala namang demand. Anyway, mga kareaksyon, napakaganda po ng mga balita ngayon. Unang-una, si Marbil. Wala ng drug test, exempted ang mga men and women in uniform na active dahil hindi sila mga adik. Sila po ay nagpapahaba lang ng oras at hindi sila mga adik, kaya hindi na kailangan ang drug test. Galing mo, Marbil. Isa kang, magaling. Ito po si Madam Marlica. Pasadaan muna natin si Erwin Pulpul. Si Erwin Pulpul, nakabili daw po siya ng $1.6 million na bahay sa Amerika. Ito po na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021. Ang sabi pa nga sa tatlo ang mensahe sa akin, kahit ugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. Di ba? 1.6 million noong 2021, di ba? Election yun. Election yun! Kampanya yun doon sila nakabili ng lupa, di umano, dito sa sinabi po ni Madam Marlica, patungkol dito kay Erwin Tulfo, tsaka yung asawa niya. $1.6 million. Nako, magkano sa pesos yan? Yung $1 million, 57
57 million, o nasa kulang-kulang 80 million pesos. Bahay sa California. Ang galing. Per hour ang sweldo mo as a nurse. May nurse ba dito ngayon na nasa Amerika o nasa Europa? Hindi ka, saan ka kukuha ng 1.5 million na pangbayad, cash? So ang sabi ng ating kapitbahay nila pala, Miss Maharlika, ito lang itanong mo, saan kaya nanggaling yung 1,500, 1.5 million US dollar na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021? Naku Ang po. sabi pa nga tatlo ang mensahe sa akin, kahit uugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. That's Naku po. true. Why? Even nagsusweldo ka, $50 per hour. Kukomputin natin, ha? $50 per hour. Minus tax pa yan, Day. Okay? 50, tapos 12 oras na nagtatrabaho. Okay? That's 600 a day. Naku po. Kunyari, ilang oras ka? 4 days? 5 days lang kunyari. 5 na, marami na yan. Okay, sir, you're earning $3,000 US dollars a week. Oh, ano na yan? Nilakihan na natin, ha? Nilakihan na natin. Times 4, equals sumusweldo ka ng $12,000 US dollars. Naku po. Kung sumusweldo ka ng $12,000 US dollars, syempre may kotse ka, may pamilya ka, may remittance ka sa Pilipinas, yung kuryente, yung tubig, mortgage, kung ano-ano pa, whatever, ganun-ganon. There's no way na makakaipon ka ng 1.5 million US Naku dollars po. Yung sinasabi at natin. bibili mo ng bahay. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Mrs. Tulfo. Naku At po. dito sa litratong ito, na available ito online, hanapin nyo na lang. The reason why hindi natin pinapakita kasi nire-report tayo ng mga buwakan ng inang yan. Naku po. Okay? So ayun, tsaka may bagets kasi. Okay? Ito picture, magkasama sila nitong ni Mrs. Tulfo noong 2014. Okay? 2014. Ayan. Noong 2023, June 24, magkaakbay, magkayakap, hanapin nyo yung Facebook ni nakita dito yung, ewan ko sa ano-ano nila to, Naku si po. Celia Aquino, Celia Aquino, nasa Facebook ni Celia Aquino, naka-public naman ito, nandito Naku po, sabi po ni Erwin Pulpol, itong putaragis na to, ang sabi niya, TNT daw siya, undocumented. Nasa Amerika, ang sinungaling, meron pala siyang 1.6 million na bahay. Kung totoo man ito, Pulpul, kailangan mo sagutin. Ngayon, kung hindi totoo ito, sinungaling si Madam Marlica. Pero kailangan mo siya, total, sinasagupa mo si Madam Marlica, sinasagupa mo yung mga vloggers, oy, putaragis ka, sagutin mo yan, 1.6 million yan. Di ba, saan ka kumuha ng 1.6 million? TNT ka lang. Di ba, sabi mo, TNT ka lang? Oh, di ba? Taragis ka Oh, di ba? yung mga pictures na ito. Tapos talagang sweet, sweet love, honey boom boom. Okay, so 2023, ayan, okay. Kasama na naman niya ito, sabi dito ng nag-comment, I don't know kung kaano-ano na to, June 26, 2023. Ayan na yan, nakaibangag na si, nakaibangag na si Erich Gonzalez. So glad to be reunited with this amazing couple. Thank you for all the love and support. God bless you. Tapos magkasama itong si Erich at yung kanyang Mrs. daw. Kasi nga sa dami ng Mrs. hindi natin alam. Okay, so ayan yung mga pictures and everything. Ayun, tapos itong isa 2015. Noong 2015, umattend ng kasal ewan ko, anak siguro nila to, si Erich, at saka yung jowa niya, I don't know, yung asawa niya, which ang dami kasi. Oh my God. Ayan. Okay, ang dami mga picture na kasama ni Erich itong girl lalo na to. Ang dami nga niyang girls. Alam mo, wala naman akong pakalam kung marami siyang girls. Hindi ko na ano yun eh. Hindi na natin problema yun kung marami siyang girls. Pero ang problem kasi, mga kababayan, ang INC ay hindi magpapagamit sa mga taong mapagsamantala, sabi ni Eric John Reynoso. Yes, shout out sa ating mga palagang INC, January 13. Ay nako, meron tayong mukhang gustong i-hijack ni Lisa Tanasyan. I'll talk about that later. Pero focus tayo dito kay Erich. Okay, Erich, alam mo nga ako sa'yo, mag-concede ka na. Yun, Huwag mo nang Consin! lokohin ng Pilipino. Umatras ka na! Alam mo na hindi ako naninira, Erich. 'Di ba? Sabi ko nga sinusuportahan kita eh. Sinuportahan kita dati. Ang punto ko lang kasi Erich is ganito ha. Erich,
Sylvester. Sana, kung gusto mong maglingkod, ako, I message our common friend. Okay, I message our common friend. Sabi ko sa common friend natin, at alam mo kung sino ito. Sabi ko, remember, sabi ko ganon, remember, sir, when you ask me, ito yung message ko exactly, eto na lang, basahin ko na lang ng bonggang-bongga. Okay? Message ko kasi si friendship tungkol kay Erwin. Kasi, nakita ko, may mga eksena. So, message ko, lolo nyo. Alright? Ang sabi ko, Happy New Year! I know you're friends with Erwin. Sabi ko sa kanya. But as you know, sabi ko sa kanya, the issue is not about being an undocumented immigrant or DMD. I have many friends in similar situations para mabuhay ang pamilya. The real issue is identity theft and how Erwin became greedy. The best course of action sana was to renounce his citizenship before accepting his appointment. Kaya nga sabi ko sa kanya, remember, when you ask me if I want to work with PRRD, yan yung reason, sabi ko sa kanya, yan yung reason why I didn't accept any job from the government. Kasi I have to renounce my citizenship. Unfortunately, greed ang nangibabaw kay Erich o kay Erwin. Ayan. Yun ang sinabi ko. Greed kasi yung nangingibabaw kung sana ni-renounce ni Erwin ang citizenship bago niya. Yung peking citizenship niya, bago niya talaga inaccept yung ang appointment, wala sana tayong pag-uusapan. Kaso naging greedy si Erwin. Si Erich Sylvester. Kasi nga naman, kung totoo ang sinasabi niya na siya ay pumasok sa military, mga kababayan, alam mo, ang dami talaga nitong kaso ni Erwin may ini-enjoy na benepisyo. Sabi ng kapitbahay natin, sabi ng kapitbahay nila pala, here, okay, sabi niya, posible na ini-enjoy ng jowa niya nga dito sa California yung Veteran Affairs Benefit. Kung totoong nagpumasok sa military si Erwin at kung ito ay kasal pa sila or what, kasi wala namang, hindi natin alam kasi nagsisinungaling nga Ang ginagamit ng girl is Tulfo pa rin Diba? Pwede naman i-remain yung apelyido kasi wala namang problema dyan. Ngayon, mga kababayan, actually hindi lang isang asset, meron pa ako nakitang asset sa Tuhunga Canyon, may recent address, pero we'll just focus dito sa Porter Ranch. Naku. Ngayon, mga kababayan, okay? Ang nakakaloka dito, ang pinaka-question dito, paano kaya na-afford? Wala namang masama, mangarap ka, magkabahay ka, and everything. Paano kaya na-afford ng isang certified nursing assistant na sumusweldo, sabihin mo ng $20, malaki na yon. O itodo mo na. Kung ikaw ay CNA sa hospital, sumusweldo ka ng $20, $25. Naku po. Ang dami mga kaltas-kaltas nun. Magkano na lang ang matitira sa'yo? Di ba? Taxes, whatever, contribution, kung ano-ano pang mga deductions. Sabihin mo na magdeto siya ng 20. Pagbigyan na natin, -5. Net niya na ang 20. Ito, sabi ko nga kanina, may bahay ka pa, may pagkain, may tubig, bills and everything. May padala ka pa, paaralin mo pa yung anak mo and everything. So ngayon, mga kababayan, bakit nakayanan ng isang CNA, di ba? CNA or caregiver ang bumili ng cold cash na asawa ni Tulfo na $1.5 million. Naku po. Noong po yan, 2021, during the campaign. Ano kaya nangyari doon during the campaign, Tanong lang yan, Erich Tulfo. Makinig ka dito taragis ka. Okay? Alam nyo, mga kababayan, kasi kapag bumili ka ng cash dito, wala masyadong paper trail to Kasi pag nag-loan ka sa bangko, syempre yung marital status mo, yung information ng asawa mo, yung kakayahan mo sa pagbayad and everything, marriage contract, o ano-ano pang mga papeles ang hihingin sa'yo ng bangko. Kaya pag bumili ka ng cash, matatakasan mo talaga yung mga ganong paper trail.
Kaya ginagawa yan ng mga kawatang politiko na bumibili ng bahay dito sa Amerika o sa iba pang bansa, mga kababayan, para itago ang kanilang nakaw na yaman, nakaw na pera ng bayan. So yun. Ang mga kadahilanan, ang mga nangyayari, kaya gusto nilang itakas ang pera, katulad ni Satanas, di ba, ang junior na sinabi ko kagabi sa inyo, na naghahanap na sila ng mga kanilang mga rancho or mga hacienda, kasi nga nagbabadyana na, wawakasan na, at isang iglap lang ay wawakasan na yang si Bangag na yan. Sabi ni Chula Lola, I really don't believe na TNT ko no si Eric, sinabi lang niya yan kasi booking na siya. Possible din, pero yes, paano mo nga paniniwalaan? Sinungaling nga eh. Pero hindi kasi nga yan ang issue palangga. So ang eksena ngayon, sino ba gumagawa nito? Ng mga tao, sino lang ba ang bumibili ng bahay, ng cash? Yun. Siyempre yung mga mayayaman. Paano naging mayaman ang isang CNA? Hindi naman tayo nag-look down. Paano ka magkakaroon ng 1.5 million cash? Unless asawa mo si Eric Sylvester. Yun! You know what I mean? Kasi cash ang binayad eh. Mga palangga, cash. Mga kababayan, ang karamihan, na bumibili nito yung mga masyonda na, yung mga retired na, may mga ipon na sila ng Naku po, Erwin. Erich. bongga. And this person, nung binili niya to, wala pa siyang 60, nasa 50, mga 50 plus lang yung girl, na ito daw ay asawa ni Erich Sylvester Tulfo, mga kababayan. Kasi mag-retire ka, matanda ka na, and everything, meron ka ng ipon. Oh, di ba? Kaya dito mga kareaksyon, alam po ninyo, itong si Erich Sylvester Tulfo, na di umano'y bumili siya ng 1.6 million US dollars. Isang TNT, isang undocumented, isang basta ganoon. Pero nakabili siya ng 1.6 million US dollar na bahay. Okay na pong umusga. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video ngayon. Kayo, Marbila, congratulations. Napakaganda ng memorandum mo. Exempted na yung mga police AFP na active personnel sa drug test kasi hindi sila mga adik. Nagpapahaba lang sila ng oras. Anyway, mga ka-reaction, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Syukran. Duterte! 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 Erich! Ay, nako.